Pagpasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Esaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismohan niya sa ilog ng Jordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismohan ko kayo sa tubig, datapot kayo'y babautismohan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapti na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na araw na tinutukso ni Satanas, at kasama siya ng mga ganid, at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapdakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila'y mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa dako paroon ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangasad daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kaniyang tinawag sila, at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan at nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Kapernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo. At nangagtak sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu at siya'y sumigaw, na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At ang karumaldumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya. At silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila rin ay nangagtatanungan, na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata, may kapamahalaang naguutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu,
at siya'y tinatalima nila. At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres, nakasama si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang biyan ng babae ni Simon at pagdakay pinakausapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay at siya'y itinindig at inibsan siya ng lagnat at siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sari-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napaisang dakong ilang at dooy nanalangin. At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya. At siya'y nasumpungan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan, upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito." At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. At lumapit sa kanya ang isang ketongin na namamanhik sa kanya at nanikluhod sa kanya at sa kanya'y nagsasabi, "Kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako." At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, "Ibig ko, luminis ka." At pagdakay nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit at pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, "Ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdote at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises na bilang isang patotoo sa kanila." Datapot siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari, ano pat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang, at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig.